Lumiliit na utak, nagshi-shrink yung utak. Mapapansin niyo ba, ito, medyo segue lang tayo sa nangyayari sa Pilipinas, Napakahirap talagang pagtakpan ng isang mali sapagkat kapag isang mali ay pinagtakpan mo, isang malaking alam niyo na 'yun, 'di ba? Talagang mapapansin mo na ang, nangyayari talaga sa mundo ngayon ay nangangahulugan talaga, listen na mali talaga ang way of eating natin, mali talaga. Habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang sitwasyon ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kapag mali ang way of eating talaga natin, ang utak talaga natin nagshi-shrink siya talaga. Lumiliit yung utak, lumiliit. Lumiliit po siya mga kabaka. 'To, lumiliit. Yung utak lumiliit po siya. The problem is, kapag hindi talaga tayo meat eater at small amount lang talaga gaya ng tinuro ni Dr. Willie Ong, na ngayon ay, binabawi niya na ang kanyang itinuturo ay mali. Kaya kung bibisitahin niyo yung kanyang, Facebook page, ay puro mga share-share na lang. Sapagkat ano pa bang credibility ang meron ka patungkol sa proper way of eating, sa'yo ko napanood yun at sa napakaraming mga nutritionist, dietitian na takot kahit even sa ilan sa mga low carbs advocate, takot na takot pa rin talaga sa carnivore way of eating na talagang kinokontrol pa rin yung amount ng pagkain ng karne. That's the reason why na the moment na hindi mo talaga naibigay yung, tamang amount ng karne in a daily basis and for the longest time, that's why nagshi-shrink siya, lumiliit yung utak po natin. So, anong nangyayari? Dahil lumiliit yung utak, tingnan mo naman, the way yung ating decision making, ang taas ng depression, ah, yung mental health, sapagkat yung enough nutrients na kailangan talaga walang ibang magdadala talaga kundi si cholesterol. Si cholesterol ang may pinakamataas na percentage na pwedeng maka-bypass sa ating cell sapagkat 50% of our cells are made up of cholesterol. The problem is, the more na pinabababa natin yung cholesterol intake natin, the chances ng survival natin napakaliit talaga. Kaya mapapansin mo hindi na talaga nakakapagtaka. Bakit tumatagal palala ng palala sapagkat pumunta ka man sobrang daming mga bagong pagkain, mga pino-promote na produkto, pero pagdating sa mga natural way of eating, iilan na lang talaga ang, nagkakaroon ng, matinding disiplina. Isipin mo naman, nagkaroon ka na ng, diet, nagkaroon ka na ng, disiplina sa pagkain mo, then tawag nito, nagkaroon ka na ng disiplina, pero tingnan mo naman, yung ilan sa mga kasamahan ko na nasa health advocate din, talagang, sinong nagsasabi na boring ang, ganitong klase ng pagkain? Merong pizza, na merong ice cream. Alam mo, sa totoo lang, I strongly suggest na ialis mo na talaga yung sarili mo para hindi ka na talaga matukso. Ang ending kasi talaga, babalik ka uli dun sa luma mong, ah, pagkain. Mag-focus ka na lang dun talaga sa, proper human diet in order para sa'yo na mas maka-recover talaga, ma-sustain mo talaga yung buhay mo at manatili ka na hindi na talaga bumalik talaga yung, sakit na meron ka.
So kung titingnan mo yung mundo natin, kung titingnan mo yung sitwasyon ng gobyerno na meron tayo, general na kahit alam niyang mali, kahit walang warrant of arrest o anything, bahala na sila. Basta tayo, mamagitan lang tayo kung ano yung alam natin, ipanalangin natin kung ano nangyayari na sa mundo. Basta ang alam ko, mali ang way of eating natin, kaya gano'n na lang, wala ng sustansya yung utak. Desisyon, ang daming desisyon na mali, ang daming nade-depress, ang tindi ng anxiety, mental health. Why? Because of lack of nutrition. Hindi na nano-nourish ng maayos ang ating katawan, most especially ang ating brain. Think about it.